Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay iiwanan natin ng patanong na kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Ayan, any challenges and winnings para sa inyo, positive or negative ng buhay. Ang reading na ito ay mag-a-apply po sa susunod na 2 taon. Okay? From 2026, ayan, by the time na mapanood nyo to, 2026 natin babasahan to 2028. Ito pong reading natin is combination of tarot and astrology. Hugutan natin ang messages po ang inyong planet ruler. Yes, as a Capricorn, this is your planet ruler, si Saturn. Saturn kasi siya yung tinatawag na taskmaster planet at yung topic natin nga ay about sa challenges. Tinatawag din siyang planet of challenges, difficulties, struggle. Ayan, why not? Baka meron din po akong ma-share sa inyo na ilang info in regards dito. Simulan na natin to, Capricorn energy, 2026 to 2028. Ano nga asahan nyo sa ilang pagkakataon na ito? Anong parating sa mga Capricorn? Message? Guidance po para sa mga Capricorn na maaring makapakinig agad-agad, no? Ayat pa tayo. Capricorn. Para sa mga Capricorn, mandali. Ang dami nito, sige, hindi natin pipigilan. The Queen of Wands, Page of Cups, Five of Pentacles. Hindi kailangan katakutan or ano pa man ang nakikita nyo. Ilalatag ko lamang po ha. Capricorn energy tayo. Okay, so Capricorn. Ipapasok natin agad si Saturn. Ang inyong planet ruler kasi, in the next 2 years, it will highlight it. It is transiting right now, currently your 4th house of home. Urong ko lang kayo, tayo po ay live na live sa ating TikTok. 4th house, napakalawak ni 4th house. Home, family, kung hindi ito mag-a-apply sa isang miyembro ng pamilya, maaaring ito ay konektado po sa inyong mga physical home, property, real estate, anything connected dyan, napakalawak ni 4th house. And actually, dito sa ilang barahan nyo guys, yes, meron bang ngayon pa lang for some of you, kahit sa simpleng pagpaplano, ideya, maaaring meron pong movements, may ilang transitions, transformation, changes akong nakikita, hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. The Death card is here. The Five of Pentacles, Queen of Wands, okay? Six of Pentacles, so maaaring meron kayong kailangan talagang higit na bigyan ng atensyon, focus sa sektor na ito. Meron po bang paglilipat? Meron bang ganyan? Meron bang, or kahit sa simpleng, sabi ko nga, plano, dumadaan ba kayo or kagustuhan yung dumaan sa house renovation? Meron ba kayong gustong ayusin, kumpunihin, bilhin, mga bago or pagbabago? The Death card, isang indikasyon lang po ito na dadaan po kayo sa mga pagbabago, changes pagdating sa usaping tahanan, pamilya. Para saan? Para sa higit na ikasesecure, ikako-comfort, ikatatag, ikahi-heal. I see healing guys. Healing. Yes, merong pagtatapos, endings for a new beginnings po. Ano yung matatapos? Sabi ko sa inyo, ito kasi maaring lalo na kung magiging practical tayo, itong tirahan nyo ay hindi na nagsaserve ng something purpose or hindi na siya talaga okay kung sa mas practical. Hindi na siya nakakaganda. Hindi na siya nakaka-occupy, lalo kung lumalaki po, dumadami ang buhay tahanan. Alam mo yun? Kailangan ng improvements or even developments sa sektor na ito. At I see na hindi po imposible yan na yan ay mangyari in the next coming months or next 2 years tayo guys. Okay? Oo, stability, higit na tatatag ang inyong buhay tahanan or tatatag kayo sa pamilya.
Again, babalikan ko si Saturn, your planet ruler. Napaka-natural na ito sa'yo. Hindi na to something bago. Mapangahawakan mo ano man ang pwedeng ibato ng universe na challenges sa inyong mga Capricorn in the next 2 years. Okay? Yung disiplina, nasa inyo na mismo yan. Ups and downs ng buhay. Positive, negative. May ilang challenges, but this is something walang ibabato sa inyo ng hindi nyo kakayanin. Okay? Merong solusyon, resolution, andito yun. Yes po. Okay. Para saan? Sabi ko nga sa inyo, para sa higit po na ika-improve. Ikagaganda, yes, ikatatatag, or what I feel sa mas malaki o mas magandang tahanan na ito. Kung meron kayong bibilhin na property, or kung meron kayong binibenta na anything property, real estate, kung nandyan po kayo na industry, maganda po. Hindi man siya magiging madali, wala namang madali. Saturn kasi is the planet of challenges. Iiwanan kayo na parang kailangan nyo dito, halimbawa, parang kayong nag-aaral ulit, pag-aaralin kayo ni Saturn, susubukan ng inyong kakayanan. Pero at the end of this transits, by 2029 onwards, para bang wala na kayong hindi pa kakayanin sa buhay, tahanan, pamilya. Yes, kasi lalo kayong pinapatatag pa ng buhay sa isa't isa. Kung meron kayong ilang emotional crisis na pwedeng pagdaanan, tension, again, napakalawak ni 4th house. Kung hindi ito patungkol sa physical, it can be connected sa inyong mga emosyon. 4th house is all about emotions, feelings. Kung meron mang ilang stress, drama sa hapon, sa pamilya, aking ulitin, magtatapos po yan. Everything is temporary. Huwag kayong ma-attach doon sa ilang ganapan na alam nyo hindi makatutulong or makakapag-ambag ng something para sa higit na ika-improve ng bawat isa. Pero kailangan pagdaanan yan, guys. Part of your mission, challenge, na pwedeng iba to ng buhay, ng universe ni Saturn. Kailangan pagdaanan, wala tayong option eh. Oo, kasi nga, iti-test po yung tamang responsibility nyo kung paano nyo pangahawakan ito. Kumbaga, titingnan niya kung paano mo siya i-handle. Kung susuko ka ba, susukuan mo ba, kung higit ka bang manlalaban sa buhay, or paano yung ikaw, paano ka magdidisiplina sa sarili. So sana mapanghawakan ito ng kalma, nang hindi ka napangunahan ng anumang ilang negative emotions or reactions, action, decision. Take it easy. Napagdaanan ko na to si Saturn sa aking 4th house at hindi siya naging madali. Pero once na lumabas yan sa inyong mga buhay, tahanan, parang ito ay isang matatawag na stepping stone para higit kayong mag-level up as a family. Parang at the end of this transits, by 2028, why not? Kasi hanggang 2028, yung time frame natin, 2026 to 2028 tong reading, guys. Why not? Onwards. Parang wala na kayong hindi kakayanin sa family, guys. Yes. Higit na kayong pagtitibayin sa bawat isa. Nagkakaroon kayong peace of mind or talaga magkakaroon ng reconciliation, may pag-aayos. If ever ngayon pa lang nararamdaman na ito, may ilang tension, drama sa pamilya, sa ilang relatives, dito yung pumapasok, or sa ilang connections niyo. Other messages, kung hindi po yun mag-apply, isa rin sa magbibigay diin sa inyo sa mga susunod na buwan or taong ito, next 2 years to Capricorn, ay ang inyong mga 6th house of health. 6th house, ang lawak nito, dyan din pumapasok, as a Capricorn, you're in the 10th house, career. Also your 9th house. Okay, medyo meron akong mention ilang info, astrologically, hindi na ito kailangan laliman or pakaintindihin, pero maaring mabanggit ko lang po, para kahit paano meron kang ideya kung saan ko pinaghuhugot po yung ilang messages. Especially for some of you Capricorn na nagtatrabaho or nasa ibang bansa ngayon. Or itong kumpanya nyo halimbawa po ay konektado sa ibang bansa. Meron akong challenges na nakikita na very normal.
Maaaring ito ay gulatin kayo. It could be unexpected, surprise, sudden. Wala naman talaga tayong control kung anong pwedeng ihain ng boss or ng katataas or anong ganap. May mga changes, guys. Ito, kasi again, 6th house, connected sa health nyo. The Sun, the Four of Swords, both reverse. Dalawa lang reversal kasi yung reading natin. Every time tayo po ay general message, just only take what resonate. Napakalawak nito. Hindi kailangan yung bawat na mention ni Moonchild ay mag-a-apply sa inyo. Ang lawak ng posibilidad, guys. Just only take what resonate. It's either kasi kayo to mismo, no? Physically, mentally, emotionally, medyo may pagka-low-key, makaramdam kayo ng pagkapagod sa trabaho. Parang out of the blue, maramdaman to ng ilan na, teka, pagod na pala ako. Parang ganon. At dito, may ilang, maaring meron kayong magulat. Sila yung magulat sa decision or action nyo na kailangan nyo munang mag-let go. Kailangan nyo na umalis. May transitions, guys. May movements. Okay. Or kayo itong gugulatin nga. Out of the blue, out of nowhere, may balita, impormasyon na kailangan nyo munang mag-release. Kailangan nyo i-let go ang mga sitwasyon. Wala tayong option. Alam ko, diretso ata yun. Guys, tayo po ay general reading ha. Pero may ilang changes po sa workplace. Kayong pwedeng maramdaman sa mga susunod na buwan, next 2 years to. Na wala tayong option kundi ang sumabay. Totoo naman, everything is temporary, guys. Especially sa mga hindi kagaanan na pwede niyong pagdaanan or pwedeng ihain sa inyo ng universe. May dahilan, may pagbabago pa, sabay lang kayo. Let go. Ayan, let go. Let things flow naturally sa inyong buhay-buhay. Okay? So, yung ilang challenges, again, sa pamilya na napaka-normal, lalo kung meron kayong halimbawa mag-resonate na meron kayong pinapatayo na tahanan, bagong bahay, or may ilang responsibilities sa tahanan. 4th house kasi, feminine energy, mother figure na matatawag. Maaring halimbawa, it could be your parents or your guardians, your mother. Maaring merong higit kang bigyan ng focus sa kanya or ikaw higit na kailanganin or may mga ilangan. Andito yung enerhiya mo, ikaw ang nandyan. Okay? Or why not? Kung ikaw may asawa na po, umaangat yung pagiging young dito. O ikaw mismo ito. For some of you, maaaring magkaroon ng merong mag-add up additional family member. And of course, it's a responsibility. It's a challenge din na matuturing. So yung ganon, ha? Or pagdating sa workplace nga, may mga ilang changes. Or pagdating sa inyo mismo, Capricorn, physically, mentally, emotionally, may ilang pagbabago dyan na pwede kayong maramdaman. So, very important in the next coming months to listen. Listen to your body. Sa part na yan, kayong higit na makapagsasabi, recharge, reset, reflect sa ilang pinagdadaanan nyo, ha? Kung meron man talagang magtapos, Moonchild, yes, parang kailangan ko ng movements. Kailangan ng something paggalaw na, galaw-galaw na pag may time. Maaring ito, i-shake-shake kayo ng universe, guys, sa mga susunod na buwan. Kung feeling nyo stuck up kayo ngayon, ang universe na ang gagalaw ng baso para sa inyo. Yes po. Para saan? Sa ilang transformasyon. Sabayan nyo to. Huwag nyo bigyan ng control. Go with the flow. Kung kailangan munang magpahinga or kailangan munang mag-let go sa isang posisyon, relasyon, gawin yun. Okay? Let things flow naturally, guys. Huwag iwanan ng limita. Yung pwede nyo pang magawa. Kung kailangan muna talagang magpahinga, gawin yun. Okay? Kasi sa pagpipigil nyo, sa tigil nyo, pagiging stuck ng ilan, baka dyan higit na nawawala ng opportunity. Or meron kayong napapalagpas na chance na pwede pa naman. Okay? So, isa-isa lang din, prioritization, take it easy, huwag kayong mainap, huwag kayong magmadali. Other messages, Capricorn, napakalawak ng pwedeng iwan nito. Para sa ilan, I see na may pag-expand din po ng network. And the next coming months, next 2 years ito, Capricorn. Bukod sa travel kasi, dyan pumapasok ang education. For some of you, maaring magbalik eskwela or meron pang merong matutunan. 3-3 connected sa learnings.
kahit sa simpleng trainings, parang meron kayong gustong ma-achieve na hindi imposible yan, okay? Kung magtatapos na, ayan, yes, mapagtatagumpayan. Ready for something new, guys. New beginnings ang paangat. New opportunities, positive possibilities. Pero take it easy. Isa-isa lang, ha? Hindi nyo kailangan pagsabay-sabayin ang mga sitwasyon. Take everything one day, one step at a time. At i-priority muna yung dapat. At alam nyong kailangan. As a practical sign, alam nyo na to. Okay, para higit kayong makapagbigay, andito yon para mas, ito kasi yung natural sa inyo, yung sense of purpose, sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. At hindi po yan imposible sa mga susunod na yugto na ito ng inyong buhay. Sabay sa flow, patuloy na may ilang changes, guys, transitions in life. Laban lang tayo, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo in the next 2 years. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn.